Hello, partners, and welcome to one of our premium webinars here in Fast Forward Club. Now, for the last weeks, kung nakita mo yung mga updates, meron tayong shinare about one specific documentary or isa siyang kind of movie na parang Monday movie marathon. Okay, yun yung isang post natin on our groups. Now, ito yung tinatawag na The Secret. And masabi ko na this is one of our premium workshops here on our community because a few years ago I attended a specific workshop na talagang paid siya. And of course, nung nakita ko at napanood ko yung The Secret, nagulat ako na yung paid seminar na yun, basically yun yung mga pinag-usapan. Okay? And for me, masyadong naging malaking impact and nakatulong talaga siya on all levels and areas of my life. Now, ang goal natin for this specific session is really to share and to give you a hint. Ano ba yung basic ideas ng The Secret na to? Okay? Na kung hindi mo pa napapanood yung mismong movie, just pause this video and diretso ka muna dun sa mismong documentary on The Secret para mas talagang maramdaman mo yung experience. Okay? Now, let's proceed with our topic. Basically, gawin natin para siyang kwentuhan session, no? Kasi we want this as light as possible because pag pinag-usapan mo kasi yung The Secret, basically, talagang ano siya para siyang sabihin na nating magic, sabihin na nating medyo kakaiba. Okay, kaya talagang we highly recommend na mapanoorin mo muna yung mismong webinar yung workshop na yun, yung movie, bago tayo mag-proceed sa workshop. Okay? Now, i-proceed na natin sa mga nakapanood na. Dire-diretso na natin to. Magkwentuhan na tayo on this specific session. Okay? So, now, ang pinaka-core topic natin is the book of Rhonda Byrne na talagang naging best-selling author at talagang nag-shock on all levels ng personal development industry talaga na na-expose lahat. Masabi nga naman natin na based on the title itself, it's really The Secret. Ang pinaka-gist or pinaka-idea nito is you can have, do, or be anything you want. So, ibig sabihin nito is yung pinaka-core pala na sikreto on the universe, paano mo makukuha yung mismo mga pangarap mo or mga gusto mo sa buhay is really talaga i-imaginein mo lang. Okay? So, ngayon sa unang salita, parang ang weird niya na pakinggan. And yan yung mga iisa-isahin natin on this specific webinar. Okay? So, let's proceed. Great. Now, ito yung short story on the ancient Babylon. Now, this is like at 8,000 years ago, okay? Now, the ancient Babylon is considered one of the wealthiest city in the ancient world. Ibig sabihin dati talaga, ito yung maliit na certain population na bakit sobrang liit ng mismong sibilisasyon na to, pero halos majority like 80% of the world's wealth is belongs to this specific set of people. Okay? So kasi meron talaga silang principles na way back before on how to handle money, earning money, okay, and how to provide from themselves and yung mismong desire nila, manifestation of what they want. Okay? So pag napanood mo yung The Secret, merong mga parang short parang background doon on the civilization na may mga talagang certain set of people na nakakaalam ng mismong secret na to. Okay? Now, ito yung pag-usapan natin, the two vital steps in wealth creation. Kung gusto mo daw mag-create talaga ng sariling wealth mo. Wealth meaning hindi lang siya basta like money na parang ang goal lang natin to become a multi-millionaire. That's not really the goal actually. When we say wealth creation, this is all levels of your life. Ibig sabihin, financial, spiritual, physical health, okay? So, sa family, relational,
So in all levels of area, yan ang masasabi nating success, the real success and the real wealth. Now, para daw makamit mo yon, kailangan mo lang ng two steps. Kailangan mo lang daw alamin is know these laws, and second is to abide. Susundin mo lang kapag nalaman mo na. Okay. Now, eto yung pinaka-importanting mga talagang ideas na i-uncover natin sa mga susunod na slides. Ano daw yung mga characteristics ng law na 'to? Okay, kasi when God created the universe or the source, the infinite source, na-create niya yung mismong mundo. Okay, meron lang kaapat na characteristics daw yung mga batas na ginawa ng mundo. Actually, nung ako nakikinig ako nung seminar na 'to, hindi ko alam na pagkalabas ko pala dito sa mundo, meron palang mga batas na 'to. Okay, na bukod sa siyempre sa mga batas ng Pilipinas, sa mga pulis, 'di ba? Meron palang bukod sa law of gravity, marami pa palang mga batas na naisagawa or parang kailangan mo lang sundin. Kasi siyempre pag labas mo dito sa mundo na 'to, wala ka namang kasamang manual nung pinanganak ka 'no, wala namang nakaipit sa'yo ng, manual dito paano ka mabubuhay sa mundo. Okey, nung nakikinig ako dito sa mismong workshop na 'to, sabi ko ito lang pala yung pinaka-characteristics. Now ano siya, apat daw yung characteristics ng mga, batas ng, mundo. Okey, universal, precise, unchangeable, and everlasting. So itong mga batas na 'to kahit saan daw, kahit anong time pa yan, 8,000 years ago, universal, pwede mong gawin kahit saan, precise, specific yan. Ibig sabihin 'pag inalam mo, yan na yung sakto, unchangeable, kahit anong generation pa yan from, simula pa ng, King Solomon's time to the present, ganun pa rin. And then everlasting, ibig sabihin hanggang ngayon, hanggang kaapu-apuhan mo, pwede mo ipamana yung mga wisdom na pag-uusapan natin ngayon. Okay? Now, for the foundational laws, ito yung una natin. Banatan na natin yung pinaka talagang sinabi dun sa The Secret. Okay? Now, the law of attraction, ito daw yung isa sa pinakamalakas na law of the universe na ang gagawin mo lang is ano yung kung consciously na fino-focus mo, okay, sa mismong utak mo, fino-focus mo sa life mo, yun yung mas naa-attract mo. Gusto mo man yun or hindi. Ulitin natin, i-describe natin parang ganito. Okay, feeling mo, paggigising mo halimbawa na feeling mo ang init tapos parang pagbaba mo pa lang, elevator, marami ng pila, tapos parang paglabas mo sa sasakyan, ang daming pila, parking, pila, okay? The more na na-attract mo siya, pagbaba mo, actually pagbaba mo pa lang ng sasakyan, hindi mo alam, pa-entrance pa lang ng mall, ganyan, puro pila na. Why? Because lahat ng nama-manifest mo or parang nakikita mo ngayon sa reality mo kasi yun yung naapektuhan ka. Una pa lang, paggising mo pa lang, yun na iniisip mo or paglabas mo pa lang ng kwarto, sa elevator, sa sakyan. Okay, conscious ka man or unconscious mong alam 'to. Okay, mangyari at mangyari sa'yo. Basically, paano ba pa ba? Ano yung, how can we describe more of law of attraction? Ganito lang yan, like attracts like. Ibig sabihin, kung ano yung feeling mo, okay, kung ano yung parang feeling mo bad trip ka, unang araw pa lang, tapos umaga pa lang, hanggang gabi yan, usually na ano mo, dumadami siya. Kung ano yung nafo-focus mo, yun yung mas dumadami sa buhay mo. Okay, yan yung sinasabi ng law of attraction. We become what we think about. Nagiging tayo kung ano yung lagi nating inisip. Kung lagi mo iniisip na, hindi, may nautak ko, ganyan. O, ayan na. So, basically may mga moments diyan na parang sabaw ka gano'n, okey, na feeling mo talaga wala talaga. So, that's the law of attraction, gusto mo man siya or hindi. Kasi naturally Filipino tayo, minsan may mga joke-joke time tayo 'di ba usually. So, minsan masabi mo na, "Ay ang parang ganyan-ganyan." Okey, kung ano yung usual na lumalabas sa bibig mo, usually yun yung nagma-manifest sa buhay mo. Okey, kasi law of attraction states also that thoughts become things. Okay, kung napanood mo yung The Secret, merong mga parts do'n na yung i-imagine niya na bakit daw laging may bills siya na dumadating sa ano, araw-araw puro bills, puro utang lahat. Now, nung in-attract daw niya, nung in-imagine niya na puro tseke yung pumapasok dun sa mail niya hanggang sa dumating talaga siya sa point na yon na yun na yung nangyayari.
Okay. So, merong dun part na hindi naman ibig sabihin i-imagine mo lang lalaglag yung pera sa harap mo. Okay, kung mapapanood mo yung dulo like Jack Canfield, meron siyang story doon na inspired action. Once na inintent mo kasi na ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo, may mga lalapit sa iyo na mga opportunities, yung mga key persons, mga tao, whether bigla mong nakausap yan, biglang sumama sa organization mo, okay, bigla na lang yan lalabas yan. Kasi due to manifestation mo na gusto mong magbago yung buhay mo currently, ang papadala sa iyo yung tools paano ka makakarating dun sa gusto mong kaparatingan. O hindi yung mismo, halimbawa gusto mo pera, lalaglag dyan is ibig sabihin 1 billion pesos. Walang ganun. Okay, may mga methods ang universe paano niya binibigay. Okay, yung mga thoughts na nandyan sa utak natin. Okay. Now, moving back to the inspired action, kapag once na feeling mo yung mga motivated ka talaga, feeling mo yun yung time talaga to execute one thing, then gawin mo. Kasi binigay sa iyo ng universe yung energy na yon to produce result. Kasi dun sa intent mo nung una na halimbawa gusto mo talaga to close deals, to close 3 units this month, okay, talaga kung yun ang intent mo, papadala ka ngayon ng mga ideas, paano mo siya maisasagawa. Okay, that's how the law of attraction works. Now, kung alam na natin to, ang isang pinaka-challenge natin is really to watch or observe mo muna natin ano ba talaga yung yung paano tayo gumagana, paano yung kung nagre-react sa mga bagay-bagay, lagi ka bang galit, mga gano'n, okay. I-self-reflect natin talaga 'to. Let's just be real to ourself, okay. Kasi nga, our community is just being open, our community is, talagang, papakita dito sa'yo na real talk, hindi ka mag-isa, tao lang din tayo, pare-parehas tayo natututo dito. But at the same time, okay, kailangan mas maging totoo tayo sa sarili natin. Kasi once we learn yung change talaga, ikaw lang makapagsabi niyan at ikaw lang makakagawa kung gusto mo talaga magbago ang buhay mo from nothing to something. Okay, now let's proceed on the next law. And somehow this is exciting to me. Okay? Because nung narinig ko to during my church days and also may mga mentors ako na sinasabi na meron din isang batas na kapag binigyan ka daw ng blessings, there is a requirement or kailangan talaga batas siya ng universe na kailangan mo siyang ipabalik or i-bless yung other people. That is the law of tithing. Now, ano daw yung law of tithing? This is simply means that 1/10 of all of their interest, ibig sabihin ng interest, ibig sabihin profit or yung increase sahod natin, okay? Or kahit anong kinita mo, like sa isang unit natin, 50,000, 60,000, okay? Yung 1/10 or 10% daw nun ng lahat ng papasok sa'yo is definitely kailangan mo ah, ibigay ulit. Okay, parang iso mo yung seed. Yung for example ito yan, halimbawa kumita ka ng biglaan for, somewhat reason, meron kang biglang profit in your, business, okay. Ang kailangan lang daw sa law of tithing is really ibibigay mo talaga siya, pabalik. It's either on a church or it's either to, an organization. Kaya hindi ka ba nagtataka bakit yung mga malalaking corporation is lagi silang merong mga foundation, okay? Kasi they believe when, the universe bless them, with resources, meron silang responsibilidad to give it all away. Okay? Hindi naman basically all, but usually yun yung nangyayari ngayon sa mga malalaking kumpanya. Kaya nga kung mapapansin mo yung mga charity works na yan, ang lalaki, ang daming nabibless na mga tao because the founders and the CEO recognize this law and yung kasunod na law na to na pag-uusapan natin na isang vital talaga kapag yun palang ginawa mo aside na marunong ka mag-attraction and then talagang nagiging channel of blessing ka sa other people talaga is mas lalong dumadagdag. Okay, I'm not sure if meron kang mga kamag-anak or parang may nakakilala ka ng mga friends, mga family members, classmate dati na sobrang mapagbigay. Alam mo yun, na mga bigla na lang parang ang galante-galante nila. Tapos the more na nagbibigay sila and for somewhat reason, parang bigla sila lalong lumayaman. Alam mo yung ganung feeling, no? So, actually, hindi lang nila consciously or subconsciously kung alam mo to, 'di ba? When you give it away, definitely babalik 'yan sa iyo. 'Yan yung susunod nating pag-usapan. Aside from law of tithing, there is a law of giving.
Okay, anong sabi ng law of giving? It's whatever you give away will come back to you multiplied. Now, hindi porket ibig sabihin na alam mo 'to, ang motivation mo na ngayon to give is really, 'pag nagbigay ako may babalik sa akin dito, okay? For that intention pa lang may something na. We have to give from the heart, meaning na sobrang dami ng blessing sa atin. I-backtrack mo 'to, real talk lang, i-backtrack mo lahat ng mga binigay sa'yo ng Diyos, binigay sa'yo ng universe na mga pinag-pray mo before, yung mga maliliit na bagay. And then, maging totoo ka sa sarili mo, once nung na-receive mo yung mga bagay na yon, nagbalik ka ba sa universe din? Nagbalik ka ba kung saan yung mga nasasakupan mo? Okay? Naging blessing ka ba sa ibang tao nung nakuha mo yung mga small goals mo or yung mga pinagdasal mo? So, basically, yun yung hugot din ng mga charities and foundations kasi yun yung chance nila na mga malalaking corporation na to na to give away yung mga blessings na binigay sila na pinag-pray nila before nang lumaki yung mismong company nila. Okay, naging parang panatanan nila to really to give back and to become a channel of blessing. Again, that's the law of giving. Okay? Now, for this next law is very interesting because law of cause and effect is parang familiar na siya sa'yo and then yun nga, unconsciously or subconsciously, alam mo na to, nangyayari na sa'yo to at narinig mo na to. Okay? Law of cause and effect basically means the karma. It states that every single action in the universe produces a reaction no matter what. Lahat ng ginawa mo, meron niyang epekto. Parang ano, imaginein mo na kapag nagbato ka ng bato sa ocean, yung ripple effect na tinatawag na once na ginalaw mo yung tubig, gagalaw yun hanggang magbabibrate siya sa dulo. Okay, basically that is the law of cause and effect. Kung ano yung ginawa mo somewhere, sometime in your life, in the universe, okay, sa buong like 20 years, 30 years mo sa life, 40, 50 years mo on existence, meron at meron dyan babalik sa'yo. Yan yung ano, konsepto ng kung anong tinanim mo, yan din ang aanihin. Tama na parang siyempre, yun yung ano, yun yung medyo Pinoy language natin na kung may inani ka talaga, kung meron ka tinanim, may aanihin ka talaga, di ba? So, basically, that's the law of karma. Ngayon, awareness 'to na ay kasama pala siya sa mga law of the universe na kailangan mong malaman and yes, okay, once na ito i-maximize mo yung mismong, state na 'to, ngayon bawat galaw mo na mas magiging conscious ka. Sabi nga biruan nga dun sa mismong seminar nung nag-attend ako, actually this is ₱8,000 way back before. Ipapakilala kita sa mga mentors ko sa mga susunod na, webinars. Now, dun sa specific seminar na yun, actual kasi live siya, no? Okay, nung pinag-uusapan na namin to, na natatawa na yung mga crowd kasi nga after nito is, so paglabas namin dito, sabi doon is sobrang magiging mabait na kaming mga tao ngayon. Okay? Because kung alam natin talaga the law of cause and effect, mas lalo tayong magiging conscious ano talaga yung mga galaw mo. As in from maliit na mga bagay, kung ano tanim mo, babalik din yan. Imagine mo yung law of giving, kung ano daw yung binalik mo, babalik din yun. And then cause and effect, kung ano yung action mo na ginawa, whether right or wrong or whatever, babalik at babalik din yan sa'yo. Okay, so yun yung basic law of karma, basic of cause and effect. Okay. Now, these are the last slides actually ng mismong ano. This is just like a brief conversation with regards to The Secret. Kasi nga, iba pa rin yung napanood mo. And then, this is just like a supplementary effort na para mapag-usapan natin na this thing really exists. Meron talaga rin nag-seminar nito at may natututunan at may natututo dito nag enroll talaga sa mga ganitong klaseng workshops. Okay? Now, the next law, okay, is the law of abundance. At this is sa mga favorite ko, masabi ko, nung nalaman ko siya,
is parang mas huminga yung ano, parang nakahinga ako. Why? Kasi abundance just meanings na yung lahat ng resources is really enough for everyone. Nung nalaman ko 'to na parang way back 20 years old lang ako no'n, feeling ko kasi at 20 parang feeling ko late na ako. Bakit parang lahat na ng mga kaklase ko may ganyan na, may ganito na, lahat na sila. Ang daming lagi ko kino-compare yung sarili ko sa ibang tao na to the point na yung inggit na lumalabas. Yung parang nakakalimutan ko na ano na yung mga small wins ko, na ganito pala kahit di ako nakatapos, naging manager ako. Yung mga gano'n hindi ko na napansin yun, na lagi ko lang kasi ganyan, ang dami nila, ta's may kotse pa sila, dalawa na kotse nila, ang dami na, up and down na yun, nakapagpagawa na sila ng bahay. Not knowing na meron palang law of abundance, meaning lahat ng yan, okay? Lahat yan, enough yan para sa ating lahat. Merong law of abundance. Nung nalaman ko talaga to, mas huminga ako ng malalim kasi parang, bakit ko kailangan ikumpara yung mismong sarili ko kung ang mismong pinrepare pala sa akin na blessings is meron talagang nakalaan, na ang gagawin ko lang talaga is hihilingin ko lang, dapat klaro lang talaga ako kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay. And then saka siya magma-manifest. Kasi usually, ang problema lang naman, lahat ng turo sa akin ng mga mentors ko is kaya lang hindi nakukuha ng isang tao yung mga gusto niya is because unang-una hindi niya alam kung ano yung gusto niya. Ulitin ko yun para mag-sink in. Imaginein mo to. Okay? Gusto mong pumunta ng Baguio, tapos sumakay ka, kaso ang sinakyan mo pa SM Fairview, okay? So, tapos pagsakay mo sa SM Fairview, 'pag siningil ka ng konduktor, "Saan ka?" Sabi mo, "Hindi mo alam." Eto yung tanong diyan, makakarating ka ba ng Baguio? Malamang hindi, okay? Kasi nga ang kailangan mo lang gawin is really to be clear on what you want to get, and then i-act mo kung saan ka sasakay, anong vehicle yung gagawin mo para makuha mo or makarating ka dun sa destinasyon na gusto mo. Okay. Now, eto yung, last notes on the law of abundance, okay, na, abundance just simply means yung gift natin, okay. Merong binigay sa atin na mga talents, okay. Kapag nung pinanganak ka na, meron 'yan na kaakibat na wealth na. Ibig sabihin meron ka ng, blessing, meron ka na agad na binigay sa'yo na for abundance na resources na puwede mo nang gamitin. Ang gagawin mo lang, hahanapin mo lang siya. So, anong ibig ko sabihin? Yun yung gift. Merong binigay sa'yo na specific like talents, skills na maaring ngayon hindi pa masyadong clear pero meron at meron 'yan na nagawa mo before na feeling mo parang ang dali-dali nung ginawa mo pero nung kinuwento mo sa iba parang nahihirapan sila. Okay, yun yung mga task na kapag ka talagang na-realize mo, yun ang tawag dun ay gifts. Okay, ang kay goal mo sa life is really hanapin yung gift na yun. And then kung feeling mo wala kang resources or pera, feeling mo kulang, yun yung isang unang way na ang gagawin mo lang talaga is ipamigay mo yung mismong gift na meron ka. Okay? So, yun yung isang tip in law of abundance para mas maka-attract ka pa ng mas maraming blessings. Okay? Come from the intent of giving. Ibig sabihin, nandito ka dito sa mundo na to kasi meron ka na una pa lang, binigyan ka na ng sobrang daming resources which is gift mo na ikaw lang ang kayang gumawa nun in the whole universe. Okay? Na may mga gift sa'yo na binigay. And then, ang gagawin mo lang talaga dun is i-share to at i-bless yung ibang mga tao. Okay? Now, this is just a short session and I appreciate your time tuning in. And ang maganda dito, meron tayong mga assignment. Okay? Ito ano lang naman to, optional, hindi mo ano kailangan, no. Okay? Ano lang naman to, ginaya ko lang din doon sa na-attendan kong seminar kasi sabi ko, sobrang naging laking impact nito. You can Google this one. This is the Money Magnet Seminar by John Calub. Nung umattend talaga ako doon, nagbago na like sobrang 180 degrees yung buhay ko na parang from nothing talaga, I became something in just 21 days na bago yung mindset ko, yung kung paano ko humarap sa buhay. Parang yung feeling na meron ka ng bala at meron kang hinahawakan na hindi nakikita ng iba. Okay?
So, ibang-iba yung galawan nun. Ito, last ano na 'to, assignment, na optional. Puwede mong gawin, puwedeng hindi. Kasi ano lang naman siya, sabihin na natin just for fun, okay? Just, to ipa-practice mo lang, okay? May mga gano'n tayo dito. Assignment is ang isang binigay sa'min, maghanap ka daw ng pulubi. Okay, na after nitong workshop na 'to kapagka napapanood mo like sa cellphone o kaya sa umaga 'to or tanghali, gabi, try mo lumabas, okay, na or parang basta kung kailan mo 'to napanood, ikaw bahala kung kailan mo gagawin. Give money, okay, to a beggar. Kasi nga, basically yung ginagawa natin, pina-practice lang natin yung mismong law of giving na, ikaw meron kang cellphone ngayon, meron kang internet connection ngayon, nakakasama mo kami and, of course meron kang means 'no, na to travel, halimbawa from point 1 to point B, from QC to Pasig, nakakagawa mo 'yun. And then, alam mo nakakakain ka naman, okay? Come from, the intent of Thanksgiving na lahat 'yun nakakamit mo ngayon and then ang goal mo na is really to share somehow the blessings, okay? 'Yan yung number one, tignan mo, kung meron, 'yan try mo lang, okay? And then tithing every payday. So i-try natin na ito, kung, familiar ka kay Chinky Tan, okey? Chinky Tan is one of the motivational speaker na actually nagpo-promote and also, preaching and talagang shine-share niya ano yung mga stories of, tithing na tinatawag or being sharing your blessing, your financial blessing to other people. Now the second thing is, try to practice tithing every payday. So meron tayong mga part-timers dito sa group natin, may mga business owners, so may mga clients tayo dito na every payday try na kapag meron kang mga like commissions or lahat like an increase in your income, just practice, compute mo 10% or whatever amount actually, yung talagang komportable ka and then practice giving it away. Okay, itong dalawa na to is one of the very powerful tools to start kung saan ka man ngayon. Okay, ito yung talagang masasabi ko na talagang guaranteed na once na na-inline ka with your intention, talagang nakita mo na sobrang grateful ka, ang daming binigay sa'yo, at once na na-realize mo yan sa buhay mo, and then nandun ka sa mode of giving, kasi nga parang nakuha mo yung gusto mo and then you bless other people with your specific gift, mangyari talaga yung mga magic sa buhay mo na magugulat ka na parang yung universe is for you, not against you. Na mama-master mo at ma-realize mo yung buhay mo na gumagana ng 24/7 para tulungan ka. Okay? So that sums up our session for today. This is just like a quick 30-minute video na ang goal natin dito is really to share and pag-usapan yung The Secret. Okay? And I hope meron kang nakuha dito and I know may mga na-realize ka ngayon, napapatulala, naiisip ka. Okay, na ano yung mga ano na pag-usapan dito and then you can play this one, again. Tapos ang maganda nito is, i-review mo tapos i-try mo talaga on your life, okay? And then again, kung hindi mo pa napapanood ng buo yung The Secret after this webinar, pwede mo siyang panoorin ulit and namnamin mo talaga yung every, explanation nila do'n. Okay, thank you so much for the time and, again, I will see you again on our next session here in the Fast Forward Club. Bye bye for now.